Welcome ulit mga kawais. So andito tayo ulit para bigyan ko po kayo ng overview paano nga ba magsimula sa stock market. Paano nga ba mag-invest. So bago yun, papakilala ulit ako. I'm Jessica Riam Bonanza, isa sa mga financial educator dito sa IMG. Ngayon po, bago tayo mag-start, syempre, bibigyan ko muna kayo ng idea bakit kami nagtuturo ng financial education at bakit kailangan natin mag-start or magsimula mag-invest lalong-lalo na kung ikaw ay medyo nagkakaedad na. Kasi sa buhay po natin, tandaan nyo, sa buhay natin, mayroon tayong tinatawag na dalawang panahon or dalawang season sa buhay ng tao. Ang unang season is yung tinatawag natin na productive years. Pag sinabi nating productive years, ito yung panahon na ikaw ay may income pa, malakas pa tayo, at may time pa tayo para mag-produce and mag-prepare. Kaya lang, karamihan po sa atin, nagpo-produce, pero hindi nakakapag-prepare. Pero bakit kailangan nating mag-prepare? Kasi sabi ko nga, may dalawang season sa buhay natin. Ang una, productive years. And ngayon, ang pangalawa is yung tinatawag naman natin na non-productive years. Ano naman yung non-productive years? Ito yung panahon na tayo ay wala ng income, mahina na tayo, and ngayon, kung ano lang yung naiprepare mo during productive years, syempre, yun lang din yung aasahan natin pagdating ng non-productive years na wala na tayong income. Sabi dito ni Benjamin Jokno, ang ating governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas, 87% sa mga tumatanda is wala talagang sapat na retirement savings. Ang question, mapapabilang ba tayo or papayag ka ba na mapabilang sa 87% na tumatandang walang sapat na retirement savings? So, nasa sa inyo po yun, no? And, dalawa yung magiging kahihinatnan natin pagdating ng araw. Ang una po, ito yung magiging pabigat tayo sa mga anak natin at ibang tao kung tayo is walang napaghandaan. Pangalawa naman, kung tayo naman ay naghanda, nag-prepare, magiging suporta naman tayo at blessing sa mga anak natin pagdating ng araw. So, yun yung dalawang possible na mangyari sa atin. Pero ngayon pa lang, alam na natin sa sarili natin kung saan tayo pwedeng mapabilang. Ang una, magiging pabigat sa mga anak at ibang tao kung tayo po is hindi naghanda at walang napaghandaan. Ang pangalawa naman, magiging suporta at blessings ka naman sa ibang tao kung tayo ay naghanda. Ngayon, bakit kailangan nating maghanda? Bakit kailangan nating mag-prepare? Ano ba ang gagastusan natin pagdating ng araw or pagdating ng pangalawang season ng buhay natin na wala na tayong income? Unang-una, mag-grocery pa rin tayo. So, kakain pa rin tayo kahit wala na tayong income, di po ba? Pangalawa, magbabayad pa rin tayo ng mga bills natin, Meralco at marami pang iba. At ito ang pinakamabigat, yung ating check-up and maintenance. Kasi doon na naglalabasan yung mga sakit natin. And, pinakahuli is yung mahospital po tayo. Ang tanong, sino ang magbabayad sa ating mga hospitalization or hospital bills kung sakaling tayo ay magkasakit? Sino po yung pahihirapan natin sa mga gastusin natin pagdating ng araw? Di po ba walang choice yung mga anak natin, kundi sila yung gagastos sa atin. Yung mga anak natin na napatapos natin ng pag-aaral, sila ang gagastos sa atin kung tayo is walang napaghandaan. Ngayon, ang tanong, yung mga anak po ba natin is magkakaroon din ng sariling family? Yes. Di ba magkakaroon din sila ng sariling family nila? So, paano din sila makakapaghanda para sa sarili nila kung dalawa na yung ginagastusan nila?
Una, yung parents nila kung buhay pa. Pangalawa, yung sarili nilang family. So, dalawa na yung sinusuportaan nila ngayon. Ang question, kaya pa ba nilang maghanda para sa sarili din nila pagdating ng araw ng non-productive years nila is hindi sila maging pabigat din sa anak nila. So, yun yung malaking katanungan ngayon. No? Yun po yung tinatawag nating poor cycle. Napapamana din pala ang kahirapan, hindi lang ang kayamanan. So ngayon, paano ba mapipigilan or mabibreak natin yung cycle na tinatawag na kahirapan para hindi mapamana sa mga anak natin? At paano bang hindi po raranasin ng mga anak natin yung kahirapan at makapag-prepare tayo para sa future natin? So, yan yung ating pag-uusapan ngayon. Ang una, ito yung tinatawag nating 5 blocks. Tandaan nyo po, ito yung 5 blocks na kailangan nating ma-build para masabi mo na you are financially equipped or financially secure pagdating ng araw. Kailangan ma-build po natin to para maputol yung poor cycle sa generation ng family natin. So, tingnan natin. Una, yung tinatawag nating health program. Para sa'yo, kailangan mo bang magkaroon ng health program? Para saan po ba yung health program? Kung sakaling ikaw ay magkasakit, yan yung sasalo sa mga hospitalization bills mo. Ngayon ang question, alam mo ba kung kailan ka magkakasakit? Alam mo ba kung kailan darating sa'yo ang sakit? Di po ba walang nakakaalam? Ang tanong, pag nagkasakit ka ngayon, saan ka kaya dadalhin ng family mo? Sa hospital ng private or public hospitals? O, di ba? So, alam na natin yung sagot dyan. Kung wala tayong health program, malamang, mostly sa atin, is sa public po talaga. Nagtitiis tayo. Pangalawa, ang tinatawag naman nating life insurance or protection. Ang tanong ko sa'yo, kailangan ba na protected ka? Lalo na kung breadwinner ka? Lalo na kung ikaw yung inaasahan ng family mo. So, ang question ngayon, bakit kailangan mo maging protected? Bakit kailangan may life insurance ka? No, di po ba? Alam mo ba kung kailan tayo kukunin ni Lord? Alam mo po ba kung hanggang kailan lang yung buhay natin? Sinong nakakaalam kung hanggang kailan lang tayo dito sa mundo? So, di ba walang nakakaalam? Kaya yun po yung purpose ng tinatawag nating protection in the form of life insurance. Lalo na kung may mga umaasa sa'yo na maliliit mo pang anak or yung family mo. Pangatlo, ito naman yung tinatawag nating pag-manage ng utang. So para sa'yo, kailangan ba na ma-manage mo yung mga utang? Kung may utang tayo, so kung wala ka namang utang, very good po yan. At huwag mo nang isipin na mangutang pa ha. Pero kung may utang tayo, sa tingin mo ba, kailangan bang ma-manage? Kailangan bang nakakapagbayad tayo sa mga utang natin? So hindi po masama ang mangutang ha. Walang masama sa mangutang. Ang masama, pag hindi natin nababayaran o na-manage yung utang natin. And pang-apat, kailangan ba na ikaw ay may emergency fund? Kailangan ba talaga ma'am na meron tayong emergency fund na tinatawag? So bakit kailangan? Kasi unang-una, marami ba o wala bang emergency fund na dumadating sa'yo? So sa akin, ang dami halos araw-araw. Ngayon ang tanong, pag may dumating sa ating emergency fund or emergency, no? Kasi karamihan sa atin, emergency na lang. Walang fund. So, ang question, pag may emergency, saan ka kukuha ng fund? So, usually sa mga nakakausap talaga namin or kahit ako mismo karanasan ko,
Pag walang emergency fund, talagang mangungutang. So, nadagdagan na naman yung utang natin or nagkaroon tayo ng utang na instead wala tayong utang. So, dun magsisimula na mabaon tayo sa utang. Kaya kailangan may emergency fund. And ang pinakahuli, yung nasa bubong, is yung tinatawag nating investment. So, para sa'yo, kailangan mo bang magkaroon ng tinatawag na investment? At bakit ba kailangan natin ng investment? Unang-una, sabi nga nila, yung tinatawag nating inflation, pagtaas ng bilihin at pagbaba ng value ng pera natin. So, mabibit lang natin ang inflation na tinatawag kung may pag-i-invest tayo. And, pangalawa, sabi ko nga, may two seasons sa buhay natin. Merong panahon na ikaw ay kaya mong mag-produce ng money, and darating din ang araw, yung pangalawang season na non-productive years, na wala na tayong income. Ang question, kung hindi ka nagtatanim ngayon, hindi ka nag-i-invest, sino ang gagastos sa iyo pagdating ng araw? Saan ka kukuha ng panggastos mo? So that's the purpose of investment. Na ngayon pa lang, magtanim tayo para may aanihin tayo. Okay? Ngayon pa lang, nagtatanim tayo para pagdating ng araw, hindi tayo aasa sa kahit na kanino. So, yan po yung 5 blocks na kailangan nating i-build. Ulitin ko, para tayo is hindi po maging kagaya sa karamihan na tumatandang walang sapat na retirement savings, kagaya ng sinabi ni Benjamin Jokno. So, yan yung 5 blocks. Ngayon, paano naman natin siya maibibuild kung tayo ay kapos sa pera? Diba? Kung yung kinikita natin ay kulang pa talaga sa pang-araw-araw na gastusin natin. So, yung solution is nasa baba po. Ito yung tinatawag na pag-increase ng cash flow. Kailangan nating mag-increase ng cash flow para ma-build natin yung 5 blocks na yan. And tandaan nyo po, dapat mabuo nating lahat yan. And pangalawa, dapat tama ang pagkakasunod ng pagbuo ng ating 5 blocks. Ngayon, paano natin siya mabubuo? So, sinong tutulong sa atin? Sino yung mag-a-assist sa atin? Diba, unang-una, kailangan natin may sapat na kaalaman or knowledge. Pangalawa, kailangan may mag-a-assist po sa atin. Kailangan may magtuturo kung ano yung mga right platform na kailangan nating pasukan. Okay. So, paano makakatulong si IMG? Si IMG, ito yung company natin na siyang magdadirect sa mga kailanganin nating right platform para mabuo natin yung 5 blocks na yon. So, unang-una, yung tinatawag nating health program, nandito na po sa IMG. Yung tinatawag naman nating life insurance program, andito din sa IMG. Kahit yung investment program, isa din po yan sa tinuturo namin. And of course, isa din po yan sa meron tayong right platform na ka-tie up ng ating company. Ganun din ang pagkakaroon ng extra income para mag-increase tayo ng cash flow. And sa mga mahilig mag-travel dyan, no, na ayaw gumastos, ayan, meron din po tayo dito libreng mga free travel and pagkakaroon ng savings. So, lahat po yan nandito na sa IMG. Hindi mo na kailangan pa pumunta ng iba't ibang company para lang makumpleto mo yung 5 blocks na yon. Pero nasa sayo pa rin yung desisyon kung gusto mo maging part ng community natin. No? Ngayon naman, bakit kailangan aralin natin lahat ng papasukan natin bago tayo pumasok sa investment, health program, life insurance program, at sa maging business? Okay. Kasi po, sa investment, may iba't ibang klase ng platform. Hindi lang po isa. May tinatawag tayong mga condo, hospitals, cooperative society, even though yung gold,
Yung gold po, investment din siya, isa sa platform ng investment. And ang pinakahuli yung stock market. So isa sa tinuturo namin dito or sinasuggest is yung sa stock market po. Ngayon, pangalawa, bakit kailangan din nating aralin yung healthcare? Kasi po may iba't ibang klase din ng healthcare or health program. Hindi lang po yan isa. So, kailangan natin siyang aralin para mas maging wais tayo kung anong health program ang kukunin natin na hindi masasayang yung pera natin. Ganun din sa tinatawag natin na life insurance. May iba't ibang klase din siya, hindi lang isa. Kailangan din natin siyang aralin para hindi masayang yung pinaghirapan natin. Even though sa pagkakaroon ng business, kasi may iba't ibang klase ng business. Pero ngayon, ang pag-uusapan nga natin is overview, paano tayo magsimula mag-invest sa stock market. So, bibigyan ko muna kayo ng kaunting idea lang. Okay. Ngayon po, pag sinabi pong stock market, ito yung ekonomiya ng isang bansa. Kaya nga, pag nag-invest tayo sa stock market, yan yung pinakalegal na investment sa buong mundo. Kasi isipin nyo, ekonomiya siya ng isang bansa. Hindi pa tayo pinapanganak, meron ng ekonomiya, di po ba? So, sino yung mga major players natin dyan? Andito yung mga big companies like SM, Ayala, Jollibee, at marami pang iba. Ngayon, kung gusto nating mag-invest, tandaan nyo, may dalawang klase ng pag-i-invest sa stock market. Hindi lang po isa. Ang una, ito yung tinatawag natin na direct trading. Pag sinabi po nating direct trading, ito po is high risk. Ang pangalawa, ang tinatawag naman nating indirect mutual fund. Ang indirect mutual funds naman is low risk. Ngayon, anong pinagkaiba ng dalawa? So, ika-clarify ko siya anong pinagkaiba nila. Pag sinabi po nating direct trading, ang mga sample natin dyan is yan yung Bitcoin, Forex. So, ibig sabihin, ikaw mismo ang magmo-monitor, mag-a-analyze ng taas-baba ng stock market. High risk siya kasi pag nag-invest ka, bukod sa ikaw mismo ang fund manager at magmo-monitor, yung pera mong ini-invest, naka-invest lang sa isang company. Paano pag biglang bumagsak yung isang company, halimbawa na ininvestan mo, anong mangyayari sa pera mo? Subagsak lahat kasi isang company lang pinaglagyan mo, tapos bumagsak pa. And kailangan din natin siya bantayan 24 hours. So, kailangan may malaki kang time para magbantay at dapat aralin mo talaga siya. Kasi sugal po talaga ang direct trading. Ngayon naman yung pangalawa, ang tinatawag naman nating indirect mutual funds. Sa indirect mutual funds naman, kung wala kang time para mag-monitor and beginners pa tayo sa pag-i-invest, hindi naman tayo expert pagdating sa trading, so pwede tayo sa tinatawag na indirect mutual funds. Dito naman, professionally managed na siya. Ibig sabihin, may nagmamanage na sa pera natin. Hindi mo siya kailangan bantayan 24 hours. And alam niyo po ba, ang kagandahan sa atin pag IMG member tayo, tayo mismo ang may access sa ini-invest natin sa mutual funds. Ikaw mismo ang may direct access sa stock market. Unlike po pag hindi ka IMG member, dumaan ka sa middleman, syempre, wala kang access mismo sa stock market. Ito ka, dumaan ka sa middleman, so ibibigay mo lang kay middleman yung pera mo. So, nakita po natin ang kaibahan no pag IMG at hindi. Ngayon, anong investment platform ang mas gusto mo? Direct trading or indirect mutual funds? Okay. So, nasa sa'yo yung decision dyan ha. Pero, mas nire-recommend namin na pag beginners tayo is indirect mutual funds.
And alam niyo po ba na hindi lang tayo ang nag-i-invest sa indirect mutual funds? Kahit yung mga middleman or mga Pag-ibig, SSS, Impito, kung ikaw ay may pera sa bangko, sa SSS, Pag-ibig, Impito, middleman po ang tawag sa kanila. Sa tingin mo, saan ba nila ini-invest yung perang nilalagay mo sa kanila? Saan ba nila pinapalago? Dito lang din sa stock market through indirect mutual funds kasi nga low risk. Okay. So kung nakapili ka na anong investment platform ang mas gusto mo, ang question naman, anong pinakaiba pag dumaan ka ng tinatawag na middleman at IMG member ka or part ka ng financial broker. So anong pinagkaiba nila? Ngayon, kung ikaw to, yung tao na yan na nasa screen natin na may 10,000, kung ikaw yan at nag-iisip ka saan mo i-invest ang pera mo, kung wala talaga tayong enough na knowledge paano maging part sa financial broker na company, ang unang maiisip natin is sa option 1. Dumaan tayo ng option 1. Ngayon, pag dumaan tayo ng option 1, syempre, hindi ka part ng financial broker. Ibibigay mo sa kanila yung pera mo, kina middleman. Sila middleman naman ang mag-i-invest dito sa stock market, sa mga big companies. Kung ang pera mo is kumita ng 12 to 15% interest, sa tingin mo, mga magkano kaya ang ibabalik sa'yo ni middleman? Around 3 to 5% interest lang talaga. Kahit kumita pa yan ng 12 to 15% yung pera mo sa stock market. So, yung 10,000 mo, binigyan ka ni middleman ng 3%. So, times mo sa 3%, meron kang 300 pesos. Ang total ng money mo is 10,300. In the next year po, kumita ulit siya ng 12 to 15% interest. Dahil nga dumaan tayo kay middleman, bibigyan ka ni middleman ng 3%. So, times 3%, meron kang 309. Ang total ng money mo is 10,609. Okay na din siya, di ba? Kaysa sa walang kinikita ang pera natin or wala tayong nai-invest. Ngayon, pangalawa, paano naman kung tayo is part mismo ng financial broker, like IMG member tayo. So, kung part ka ng financial broker and nag-invest ka sa stock market, ikaw mismo ang mayroong access sa stock market. So, yung pera mong i-invest na 10,000, kung kumita sa stock market ng 12 to 15% interest, ganun din ang balik sa atin. Kasi nga, part ka ng financial broker nila eh. Kaya 10,000 times mo sa 12%, meron kang 1,200. Ang total na ng pera mo is 11,200. Ngayon, kumita ulit siya in the next year ng 12% sa stock market. So, times mo ulit siya sa 12%. Meron kang 1,344. Ang total na ng money mo is 12,544. So, para sa'yo, alin ang mas gusto mo sa dalawa? Yung dumaan ka ng middleman sa option 1 at hayaan mo na yung pera mo iba ang mag-control? Or ikaw mismo ang mag-control sa money mo? Ikaw mismo ang part ng financial broker? Yan, nasa sa inyo po yun. Kaya yun yung gusto namin. Bakit gusto namin na maging part ka talaga ng IMG community para tayo mismo ang may control ng money natin. Pero, nasa sayo pa rin ang desisyon kung anong mas gusto mo. Dumaan ka pa rin ng middleman na nalaman mo ano yung advantage mo kung part ka mismo ng financial broker. Ngayon, isa sa advantage pa natin, pag part ka ng financial broker mismo, meron tayong tinatawag na investment portfolio. Ano yung investment portfolio? Dito mo makikita lahat ng mga ininvest mo.
mayroon kang makikita dito kung kailan ka nagdagdag sa investment mo, magkano na yung na-invest mo, ilang shares na meron ka sa stock market. Kitang-kita mo lahat ng investment mo. Kita mo rin kung magkano na yung tinubo ng pera mo. And ang kagandahan dito, bukod po sa monitor at nakikita natin yung investment natin kung magkano na yung tinutubo ng pera natin, nakikita mo rin dito na pwede ka palang magdagdag na kahit barya. No, yung 20 pesos mo, pwede mo siyang idagdag sa investment mo. So, ibig sabihin, kaya pala, maraming mga member ng IMG na mga katulong, mga vendors, mga student na wala pang work, dahil kahit barya nila is pwede palang i-invest pag once na member ng IMG. And ang kagandahan, dito rin sa investment portfolio natin, pwede tayong magdagdag dito anytime, anywhere. Pwede din tayong mag-withdraw anytime. Ayan, isummarize ko lang ulit yung ating mga advantages. Pag member ka ng IMG din gusto mong mag-invest sa stock market natin. Ngayon, unang-una, tayo po is mayroon na agad 1,000 initial investment. So, pag member mo pa lang, automatic na investor ka na kaagad. Pangalawa, nakita nyo naman kanina, di ba? Kung dumaan ka ng middleman versus IMG member ka, na part ka mismo ng financial broker, mas highest yung tinatawag nating ROI or return of investment. And hindi din tayo required na mag-top up monthly. So, ang kagandahan, di po ba, wala tayong due date. Hindi po tayo required na mag-top up monthly. And minimum natin sa pag-i-invest is 20 pesos only. And ang kagandahan, withdrawable po tayo anytime. Kasi ang lock-in period lang natin is 6 months lang. Wala pa tayong mga fees and charges. Bakit? Dahil nga part ka mismo ng financial broker, ikaw mismo ang may control ng investment mo, at wala kang dinaanang middleman kaya wala kang fees and charges. And syempre, control mo yung investment mo dahil accessible mo anytime, anywhere. Nasaan ka mang panig ng mundo, basta may data or wifi ka, nakikita at na-access mo yung investment mo. And isa pa sa advantage natin, pag once na IMG member ka, meron ka ng insurance, covered ka rin ng insurance natin. At unlimited check-up and consultation sa mga Kaiser Medical Center. So, yun lang naman po. And kung gusto nyo maging part ng IMG community natin, magkano ba ang membership fee natin? We have a 6,000 pesos only para maging member tayo ng IMG. Mahal po ba? Okay. Kung iisipin natin na gastos, syempre, mahal siya. Pero kung iisipin natin as a future, paghahanda para sa future natin, alam niyo po ba, napakaliit lang na halaga niyan. Kasi isipin niyo po, yung sa 6,000 natin, yung 1,000 doon, initial investment nyo na. And then yung 5,000 nyo po doon, yun na yung magiging membership fee natin or panimula natin para makapag-prepare tayo sa future natin, hindi lang para sa atin. Tandaan nyo, maging sa family nyo. So, nakasalalay sa atin na mga breadwinner ang future ng family natin. Ngayon, once again, this is Jessica Riam Bonanza, isa sa mga financial educator dito sa IMG. And kung gusto nyo pong magpa-assist, magpa-guide paano mag-start sa IMG, comment lang po kayo or i-contact nyo po ako sa number ko or i-add nyo po ako sa aking personal FB account na nakikita nyo po sa screen. At huwag nyo pong kalimutan na i-subscribe po ako para updated kayo sa ating mga next coming na episode or i-upload nating mga topic. Yun lang po at maraming salamat mga kawais.